Hi everyone! Welcome to CSPAD Tips and Tricks! This is Kathy and today we are going to talk about the different types of market arrangement. Let's go! So guys, ito na. Tinabulate ko na dito guys, yung mga iba't ibang klase ng market arrangement. So here, mayroong column ng arrangement, column ng buyers, tsaka column ng sellers. And in the arrangement listed are perfect competition. Pag sinabi nating perfect competition, many ang buyers, many din ang seller. Pag oligopsony, few ang buyers, tsaka many ang seller. Pag monopsony, mono, one ang buyer, pero many ang seller. Duopsony, duo, meaning two, buyers are only two, ang sellers are many. Pag oligopoly, di ba? Buyers are many, and sellers are only few. Pag monopoly naman, mono, di ba? One lang ang seller, pero ang buyer are many. Pag duopoly naman, two ang seller, pero ang buyers are many. Bilateral monopoly, sa buyer tsaka seller, tag-isa lang. Pag bilateral oligopoly, sa buyer, few, tsaka sa seller, few. So, ang dami nito guys. So, how can we memorize or paano natin ito matatandaan during the exam? Kasi sayang naman din, di ba? Sayang yung 1 point. Ang dali lang sana ng question. Tapos di pa natin masagutan kasi nakalimutan natin kasi sobrang dami. Tsaka magkakatunog yung mga words. So guys, worry no more dahil mayroon tayong tips dyan para di nyo makalimutan yung mga dapat na many at dapat na one to few dyan. Okay, so we have tips from CSPAD Tips and Tricks. So, here we go. Ano ba gagawin natin dito, guys? Kuha lang ako ng pulang ballpen dito. Okay, so ang buyer, palitan natin to ng purchaser. Diba, ang buyer siya din yung purchaser. So, we have purchaser and seller. So, sa oligopsony, kung mapapansin nyo, Sony, mayroon siyang letter S. Diba? Monopsony, duopsony, letter S. By the way, dapat pala alam naman natin na kung ano yung oli, ano yung mono, ano yung duo. Pag sinabi nating oli, few. Pag mono, one. Pag duo, two. So nagkakatalo na lang dyan kung ano yung partner, poly ba o Sony. Pag sinabi nating Sony, letter S, in-encircle ko guys yung letter S. Pag S, si seller yan. Si seller, marami ang seller. Si seller ang many. Diba? Oligopsony, monopsony, duopsony, kung mapapansin nyo guys, ang many dyan is ang seller. So, pag mga Sony yung katapusan ng word ng oli, mono, tsaka duo, matik na yan na ang many dyan is si seller, letter S. Saan nakuha yung letter S? Dito sa Sony. Pag poly naman, letter P, di ba? Ang many dyan is si purchaser. Okay, so hopefully guys, di nyo ito makalimutan during the exam. Dahil madali lang naman siyang i-remember. So dapat di masayang yung 1 point. So hopefully nakatulong sa inyo guys. Good luck! May i-add din pala ako guys dun sa kanina, yung diniscuss ko. Yung sa buyer's market naman, tsaka seller's market. Baka matanong din sa exam. So, di ba kanina nasabi natin pag Sony, marami ang seller. Pag poly, marami ang purchaser or the buyer. So, wag tayong malito kasi may tinatawag din na seller's market at buyer's market. Okay. Ang isipin lang natin, sino ba masaya pag marami ang seller? Di ba si buyer? Kasi masaya si buyer kasi pag marami yung seller, bababa yung presyo. Di ba? Marami yung volume, di ba? Law of supply and demand. Diba? Pag marami ang seller, happy si buyer. Kaya ang tawag dyan is buyer's market.
Pag naman marami ang buyer, happy naman si seller. Kasi siya lang mag-isa nabibenta or konti lang sila tapos ang dami-daming bibili sa kanya. Happy dyan si seller. Kaya ang tawag dyan, seller's market. Please share, like, and subscribe! Hi everyone! Welcome to CSP...